Makibalita po tayo ngayon sa posibleng magiging epekto ng bagyong Usman mula sa Pag-asa. Narito po ang meteorologist na si Alscar Aurelio. Mr. Aurelio, magandang gabi po. Marami po unang uuwi na para sa bagong taon. Magkakaroon kaya ng epekto itong bagyong Usman sa mga biyahe ng mga aeroplano at barko? Mr. Aurelio. Opo, makakapekto niya sa biyahe dahil sa inasang po natin na maramdaman ang epekto ng bagyong Usman bukas pa ng hapon. At bukas ng hapon, tuloy-tuloy po yan hanggang Sabado. Ang maapektuhan ng bagyong Usman ay itong ilang probinsya ng Southern Luzon, kasama na rin ang Metro Manila, at ang buong Visayas at ilang probinsya ng Mindanao tulad na sa Caraga at Northern Mindanao. Kasama na rin po ang Palawan. Dahil sa ating forecast track, ang mata o sentro ng bagyo ay maring daanan itong Visayas and then ang Palawan. Okay, Mr. Aurelio, hanggang kailan magtatagal yung ganyang maulan na panahon at iba pang epekto ng bagyong Usman doon sa mga lugar na maapektuhan na binanggit nyo ngayon lamang? Opo, sa epekto mula sa bagyo ay maramdaman ang pag-ulan mula sa bagyo simula bukas ng hapon hanggang Sabado at ang mga lugar na maapektuhan ng bagyo itong mostly Visayas, ilang probinsya ng Southern Luzon at ang Palawan. At meron din tayo inaasahan mga pag-ulan dulot ng amihan at Opo. Magiging maulan ba? Itong tanong na marami. Opo, magiging maulan ba sa Disyembre at 31 sa pagsalubong sa bagong taon, Mr. Aurelio? Sa December 31, kapag hindi magbabago ang pagkilos ng bagyo, inaasahan po natin si Bagyong Usman ay nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility. So malaking bahagi nating bansa kasama ang Metro Manila ay makakaranas ng maganda panahon. Pero itong Northern and Central Luzon, magiging maulan po tayo dahil sa paglakas ng amihan at ay inaasahan pa rin tayong tele ng cold front. So pagdating ng December 31, pagsalubong sa ating bagong taon, itong Northern and Central Luzon ay makaranas po ng maulap na kalangitan na may mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Doon pa rin na inaasahan po natin ang amihan at tela ng cold front. Ang hangin baho at ulan nitong bagyong Usman ay sapat na para magdulot ng mga pinsala o hindi naman, Mr. Aurelio? Itong hangin dala ng bagyo ay nasa nilalakas pa to si Bagyong Usman. Ngayon po, tropical depression. So di ganong kalakas ang hangin dala nito. Pero inaasahan po natin na bago mag-landfall ang Bagyong Usman, magiging tropical storm. So ang inaasahan po ng lakas ng hangin kapag nasa tropical storm ay mula 62 hanggang 88 km per hour. So malakas po ang hangin. Pero babantayan po natin itong mga pag-ulan dala ng Bagyong Usman. At makikita itong si Bagyong Usman ay medyo sheared po siya o sheared itong bagyo. Sabihin, yung kaulapan ng bagyo ay nauna na at yung center ng bagyo ay medyo nahuhuli. So, bago mag-landfall ang Bagyong Usman, inasa po natin sa December 28 sa Eastern Visayas, ay nakakaranas ng pag-ulan bukas pa ng hapon ay maranasan po ang pag-ulan sa Eastern Visayas. At ang lakas ng pag-ulan ay moderate to heavy rains. Kaya po ay may chance po o may posibilidad po magkaroon ng landslide at flash flood po. Marami pong salamat, Meteorologist Alscar Aurelio, live mula sa Pag-asa.